Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 5.1 million pesos na halaga ng shabu nasa kote sa dalawang babae sa Lanao del Norte. Moro Islamic Liberation Front binawalang lumahok ang kanilang mga commanders sa mga unilateral decommissioning activities ng pamahalaan. Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ipatutupad bukas, August 19. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, timbog ang dalawang babae sa isinagawang bypass operation ng PNP Drug Enforcement Group sa Purok 1, Barangay Nangka, Baloi, Lanao del Norte kahapon ng umaga. Kinilala ang dalawang suspect na sina alias Madam, 50 anyos at alias Matsura, 39 anyos. Nakuha sa mga ito ang mahigit 750 grams ng hinihinalang shabu na may estimated street value na 5.1 million pesos. Nasa kustodiya na ng kapulisan ang dalawa na nakatakdang kasuhan sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ipinagbawal ng Moro Islamic Liberation Front o MILF Central Committee sa lahat ng front commanders, base commanders at iba pang line agencies ng Bangsamoro Islamic Armed Forces o BIAF na lumahok sa anumang unilateral decommissioning o normalization activities na kasama ang pamahalaan. Sa Memorandum Order No. 37 na pinirmahan ni MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim noong Sabado, kailangan munang magkaroon ng written authorization mula sa kanila bago makilahok sa anumang aktibidad patungkol sa decommissioning ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU. Batay na rin ito sa temporary suspension ng implementasyon ng fourth and final phase ng decommissioning process noong July 19. Ayon sa pamunuan ng MILF, layon ng nasabing panukala ang masiguro na lahat ng isasagawang interaksyon sa pamahalaan ay susunod sa istriktong protocol ng kanilang mga opisyal. Anila ang sinumang hindi susunod sa kautusan ay maaaring mapatawan ng disciplinary action dahil ito ay seryosong paglabag sa command discipline ng MILF. Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ang ipatutupad ngayong ikatlong linggo ng Agosto. Sa magkakahiwalay na abiso ng oil firms, madaragdagan ng 0.16 peso ang kada litro ng gasolina, habang bababa naman sa 0.80 peso kada litro ang presyo ng diesel. Magkakaroon din ng menos sa presyo ng kerosene na 0.90 peso per liter. Epektibo ang bagong presyo bukas, August 19. Alinsunod ito sa projection ng DOE na pagtaas ng supply mula sa mga miyembro ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC, gayon din ang bahagyang humuhupang trade tension sa pagitan ng Estados Unidos at China. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.